Alam mo ba na sa kabila ng maingay at mapangahas na mundo ng showbiz, may mga sikat na artistang hindi talaga pumapayag sa kissing scene kahit magkano pa ang i-offer sa kanila? Oo, tama ang narinig mo. Sa video na ito, kilalanin natin ang 10 artista sa Pilipinas na proud na nanindigan sa kanilang personal na limitasyon at mas piniling iwasan ang on-screen kissing bilang respeto sa kanilang sarili, pamilya at pananampalataya. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka sa mga bagong kaalaman. Number 10, Loisa Andalio. Matatandaan na ang actress, singer, at dancer na si Loisa Andalio ay madalas nating mapanood sa mga hit serye ng ABS-CBN. Kahit pa palagi niyang nagiging ka-love team at leading man sa tunay na buhay si Ronnie Alonte sa maraming matagumpay na proyekto, mahigpit na ipinahayag ni Loisa na umiiwas talaga siya sa mga kissing scene. Para kay Loisa, ang kanyang desisyon ay malalim na nag-uugat sa pagnanais niyang mapanatiling wholesome ang kanyang mga palabas at malinis na imahe sa publiko. Alam niyang maraming mga bata at kabataan ang masugid na nanonood at humahanga sa kanila, kaya gusto niyang maging isang magandang ehemplo sa paggawa ng tama sa harap at likod ng kamera. Sa kabila ng matitinding pressure sa industriya na maging mas daring at liberated para lalong umingay ang pangalan, matapang siyang nanindigan na hindi niya kailangang sumunod sa ganitong nakasanayang trend. Ipinakita niya na kaya niyang mag-set ng mahigpit na boundaries sa trabaho bilang isang professional na actress. Dahil sa kanyang respeto sa manonood, lalong dumami ang pamilyang sumusuporta sa tambalan nila ni Ronnie na nagpapatunay na talento ang tunay na susi sa showbiz. Number 9, Maymay Entrata mula ng hirangin bilang sikat na PBB Big Winner at makilala sa buong bansa. Naging matatag si Maymay Entrata sa pagpapanatili ng kanyang wholesome, inosente at totoong image. Sa isang industriya kung saan karaniwan ang pagpapakilig gamit ang intimate scenes, walang pag-aalinlangang inamin ni Maymay na hindi talaga siya komportable na makipaghalikan sa harap ng maraming camera at buong production crew sa loob ng set. Mas pinili ng dalaga na ibuhos ang kanyang lakas at atensyon sa kung saan siya natural na nag-uumapaw sa galing, ang pagpapatawa, pag-arte sa magagana drama, at ang kanyang patuloy na pamamayagpag bilang isang international fashion model at mangawit. Ang kanyang matapang na desisyon ay umani ng matinding paghanga mula sa masa dahil pinatunayan niyang hindi mo kailangang makipagsabayan sa mapangahas na nakasanayan ng showbiz para lang mapansin at sumikat ng husto. Ipinagmamalaki niya na ang kanyang kasikatan ay nanggaling sa purong talento at sipag. Kahit na umarangkada na ang kanyang pangalan sa international fashion scene, nanatili siyang nakatuntong sa lupa, tapat sa kanyang sarili, at patuloy na minamahal ng masang Pilipino. Number 8, Kisses Delavan. Isa pang maipagmamalaking produkto ng Pinoy Big Brother si Kisses Delavan na higit na nakilala sa kanyang pagiging formal, pino at napaka-konserbatibong dalaga mula probinsya. Mula pa noong nag-uumpisa pa lamang siya sa pagbuo ng kanyang showbiz career, naging napaka-vocal na si Kisses na hinding-hindi siya gagawa ng anumang kissing scene sa pelikula man o television. Para sa kanyang ang matatag na paninindigang ito ay isang malaking pagpapakita ng pinakamataas na antas ng respeto sa kanyang sarili at pagbibigay-pugay sa maayos na pagpapalaki ng kanyang mga magulang. Bukod pa rito, hangad niyang maging isang dalisay at mabuting role model para sa libu-libong kabataang babae na tinitingala siya bilang inspirasyon. Sa kabila ng pagiging bata at baguhan sa industriya noon, hindi siya kailanman natakot na iparating ang kanyang personal boundaries sa mga direktor at management. Ipinakita niya ng buong tapang na ang pangarap na kasikatan ay hindi kailanman dapat maging dahilan para isantabi mo ang iyong mga moral na prinsipyo at values na natutunan sa tahanan. Kaya naman labis siyang nirespeto at minahal ng publiko hanggang ngayon. Number 7, Angeline Quinto. Ang tinaguriang Queen of Teleserye theme songs na si Angeline Quinto ay matagumpay ding sumubok at gumawa ng marka sa mundo ng pag-arte. Noong taong 2012, bumida si Angeline sa pelikulang Born to Love You kasama ang superstar na si Coco Martin kung saan nakatakda sana siyang gumawa ng isang kissing scene. Ngunit ayon sa mga kwento sa likod ng kamera, naiyak umano ng sobra ang mang-aawit sa set dahil sa matinding kaba, takot at malalim na pagtutol na gawin ang nasabing intimate na eksena. Hindi kinaya ng kanyang emosyon ang bigat ng pagkakaroon ng on-screen kiss na noon niya lamang sana mararanasan sa kanyang buong buhay. Nang makita ng direktor at ng management ang kanyang tunay na nararamdaman, mabilis nilang nirespeto ang kanyang desisyon.
Pinakinggan ang kanyang hinaing at tuluyan nang ipinaalis ang kissing scene sa script para gumaan ang kanyang loob. Ang hindi malilimutang karanasang ito ni Angeline ay nagsisilbing magandang aral na may karapatan ng mga artistang pangalagaan ang kanilang emotional na kalusugan at hindi ito kailanman magiging hadlang sa tagumpay ng isang proyekto. Number 6. Francine Diaz. Walang duda na si Francine Diaz ay isa sa mga pinakasikat at hinahangaang aktres ng Gen Z ngayon, na patuloy na gumagawa ng malaking pangalan sa industriya. Ngunit pagdating sa pagset ng boundaries bilang isang artista sa makabagong panahon, masasabing napaka-konserbatibo at maingat ng batang aktres. Diretsahan niyang sinabi sa mga nagdaang panayam na sa yugtong ito ng kanyang karera at kabataan, hindi siya tatanggap ng kahit anong role o proyekto na mangangailangan sa kanyang gumawa ng kissing scene or magsuot ng mga masyadong revealing at daring na damit. Naniniwala si Francine ng buong puso na pwedeng magpakilig at magpakita ng matinding husay sa pag-arte nang hindi kinakailangang ibigay ang lahat sa harap ng kamera. Gusto niyang makilala ng publiko dahil sa kanyang lalim bilang aktres at sa kanyang talento, hindi dahil sa pagiging mapangas. Sa kabila ng mga modernong atake at mapang-akit na tema sa mga teleserye ngayon, nananatili siyang tapat sa kanyang comfort zone na lalong nagbibigay sa kanya ng pangmatagalang respeto mula sa publiko, lalo na sa mga magulang na ginagawa siyang ehemplo. Number 5. Yeng Constantino. Ang sikat at nag-iisang pop rock royalty ng bansa na si Yeng Constantino ay hindi lamang nagbigay sa atin ng mga hindi malilimutang kanta, kundi nagpakita rin ng matibay na paninindigan sa sining. Nang sumubok siyang magbida sa critically acclaimed indie film na Shift noong 2013, may isang malaki at hindi pwedeng mabaling kondisyon si Yeng bago siya tuluyang pumirma ng kontrata. Walang mangyayaring kissing scene. Bilang isang malalim at debotong Kristiyano, buong pusong nanindigan si Yeng na hindi siya kailanman makikipaghalikan sa lalaking hindi niya tunay na asawa. Ayon sa kanya, ang kanyang matibay na pananampalataya ang nagdidikta ng kanyang mga desisyon, maging ito man ay sa kanyang personal na buhay o sa loob ng kanyang profesyon. Sa kabila ng pag-aalala ng ilan na baka makaapekto ito sa daloy ng kwento, hindi ito naging hadlang. Lumabas pa ring napaka-natural at epektibo ng acting at chemistry ni Yeng. Pinatunayan niyang hindi kinakailangang ikompromiso ang moralidad para lang maging makatotohanan ng pag-arte, at ang pananampalataya ay laging pwedeng isama sa profesyon. Number 4. Maine Mendoza bilang tinaguriang phenomenal star na nakilala at minahal ng buong mundo sa pamamagitan ng sikat na tambalang Aldab, iningatan ng husto ni Maine Mendoza ang kanyang imahe. Noong kasagsagan ng tambalan nila ni Alden Richards na bumali ng napakaraming records sa television at social media, kapansin-pansin na wala silang ginawang matinding kissing scenes sa kanilang mga pelikula at teleserye, kundi puro simpleng smack o camera tricks lamang. Para kay Maine, ang mahigpit na pag-iwas sa deep intimacy on-screen ay isang napakahalagang bahagi ng kanyang pagrespeto sa kanyang sarili bilang isang konserbatibong babae. Alam niya ang kanyang limitasyon at hindi siya nagpadala sa malakas na sigaw ng fans na gusto silang makitang maging masyadong intimate. Kahit pa noong nag-solo projects siya at lalo na nang makipagrelasyon at tuluyang ikasal sa aktor-politikong si Arjo Ataide, hindi nagbago ang kanyang matibay na panuntunan na umiwas sa malalalim na love scenes para irespeto ang kanyang tunay na asawa at buhay pag-ibig. Napatunayan ni Maine na kaya mong makamit ang pinakamataas na antas ng kasikatan nang walang ginagawang pagsasakripisyo sa iyong personal na dignidad. Number 3. Nick Gale. Matatandaan na naging bukas si Nikki tungkol sa kanyang paninindigan na manatiling virgin hanggang kasal. Noong 2015, ikinasal siya sa kanyang non-showbiz husband na si BJ Albert at proud niyang ibinahagi na natupad niya ang pangarap niyang maibigay ang kanyang sarili ng buo at eksklusibo sa kanyang asawa. Sa isang interview, inamin ni Nikki na hindi naging madali ang desisyong ito dahil sa pressure ng showbiz at sa mga opinyon ng ibang tao. Pero pinatunayan niya na ang kanyang paninindigan ay hindi lamang simpleng personal choice, kundi isang commitment na nagbigay sa kanya ng peace of mind at kasiguruhan. Ang kanyang desisyon ay mas naging espesyal dahil sinuportahan ito ng kanyang asawa. Ang tunay na pagmamahal ay marunong maghintay. Ngayon masaya at kontento si Nikki sa kanyang married life at nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataan at fans na ang pagpili ng tama para sa sarili ay hindi kailanman nakakasira ng karera, sa halip mas nakakapagpatibay ito ng tiwala at respeto mula sa mga taong tunay na humahanga sa iyo.
Number 2, Tony Gonzaga. Ang walang kupas na multimedia star at tinaguriang rom-com queen ng Pilipinas na si Tony Gonzaga ay may mahabang listahan ng mga blockbuster movies. Ngunit bago pa man siya ikasal sa kanyang asawang direktor na si Paul Soriano, kilalang-kilala na si Tony sa buong industriya sa kanyang pagiging mahigpit at napakaingat pagdating sa mga intimate scenes sa kanyang mga pelikula. Bagamat may mga simpleng smack siya sa labi bilang kailangan sa pag-usad ng kwento, strictly no passionate kissing, ang kanyang hindi mababali at matapang na panuntunan. Para kay Tony, ang mahigpit at maayos na pagpapalaki ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ina na si Mommy Pinty, ang pangunahing dahilan nito. Bukod sa pamilya, isang napakalaking factor din ang kanyang malalim na relihiyon at personal na pananampalataya bilang isang Kristiyano. Nanindigan siya ng buong tapang na hindi niya kailanman ibebenta o isusuko ang kanyang mga moral na prinsipyo para lang sa ikagaganda ng kita sa takilya. Pinatunayan niyang ang purong talento at perfect comedic timing ang nagpapabenta ng pelikula, hindi ang pagpapasexy. Number 1. Sarah Geronimo. Ang nag-iisang pop star royalty na si Sarah Geronimo ay hindi lang namamayagpag sa industriya ng musika kundi maging sa matinding kita sa takilya. Ngunit pagdating sa no kissing scene policy sa Philippine cinema, tunay na walang tatalo sa malinis at hindi mantsahang track record ng isang Sarah G. Ilang blockbuster at record-breaking rom-com movies na ang ginawa niya, particular na ang mga hindi malilimutang pelikula kasama ang box office king na si John Lloyd Cruz. Ngunit sa kabila ng kanilang matinding chemistry na nagpakilig sa buong bansa, kailanman ay hindi sila nagkaroon ng totoong lip-to-lip sa screen. Para kay Sarah, ang kanyang matibay na desisyon ay nakaangkla sa pagpapanatili ng kanyang wholesome at inosenteng imahe na minahal ng masa simula pa noong siya'y bata pa. Higit pa rito, ito ay manifestasyon ng kanyang malalim na respeto sa pagpapalaki ng kanyang mga konserbatibong magulang. Hanggang sa tuluyan siyang ikasal kay Matteo Guidicelli, pinanatili niya ito. Si Sarah ang ultimate na patunay na ang karisma, dedikasyon at tunay na talento ay sapat na para mahalin ka ng madla habang buhay. At kapag nagustuhan nyo naman ang videong to, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.